Ito yung tipo ng phone na tignan nyo, talaga naman ibibida mo sa mga kaibigan mo. Kasi nag-games ka na ganyan, no? Tignan nyo. Uy, di ba? Napakaganda ng design. Tapos meron pang mechanical light waves na tinatawag dyan. Napakaangas tignan. Tignan nyo yung design, no? Di ba? Akakalain mo na napakamura lang pala ng phone na yan. Okay, so imagine guys, no? Yung 10,000 plus mo, may ganito ka nakagandang gaming phone na makukuha. Yes, you heard it right. 10,000 plus lang tong smartphone na to. By the way guys, this is the Infinix GT30. So alam naman natin na release na yung GT30 Pro, pero hindi mo na kailangan bumili nun para lang magkaroon ng GT trigger kasi itong mismong si GT30 5G meron din siyang gaming triggers. Tapos ayan, mechanical light waves, and look at the display guys. Ang ganda rin. Naka-AMOLED 144Hz off screen refresh rate. Pas talaga namang gaming na gaming yung datingan nyo. Tingnan nyo, di ba? And ilang araw ko na rin gamit to. Sa tingin nyo, mas sulit ba to kumpara sa ibang mga gaming phones sa ibang brand na 10,000 plus lang din ang presyo? So ating patakalit matara, pag-usapan na natin yan. So sa main specs ng phone na to guys, this is powered by MediaTek Dimensity 7400. Naka 5G na rin yan guys ha. 8GB of RAM na expandable and 256 of internal storage, and meron din siyang 6.78-inch na AMOLED display na may 144Hz of screen refresh rate, and alam ko meron dito up to 120 FPS sa Mobile Legends at sa ibang mga games, and which is titest ko rin mamaya. And ang nagustuhan ko dito, meron siyang 5,500 mAh capacity na battery. So talagang enough na yung battery niya para, alam nyo yun, ipang gaming nyo to ng magdamagan. Tapos syempre, yung kanyang 64 megapixel main camera. Tapos meron din siyang GT triggers kagaya dun sa GT30 Pro. So yes, kahit GT30 lang to, may gaming triggers na rin siya. And alam mo, wala na akong irereklamo sa phone na to guys. Ang ganda ng design, ang ganda ng display, ang gaan niyang hawakan, no? Parang premium feels nga siya. Pero hindi mo mapapagkamalan na 10,000 plus lang. So yung ganyang sulit na specs na guys, hindi na ako magrereklamo sa phone na to. Okay, so na-unbox ko na tong phone na to, pero papakita pa rin sa inyo yung laman ng mismong box niya. So syempre pagkabukas mo, andito yung mismong mga paperworks at yung kanyang free jelly case. And syempre hindi pwedeng mawala dyan guys yung mismong pin ejector. Tapos itong mismong unit na si GT30, itong nagpunta sa akin yung blue, which is napakaganda. And then sa loob pa, meron pa tong 45 watts na charging brick and yung kanyang charging cable na USB-A to USB-C. So sa build quality guys, meron tong plastic back, plastic frame, and then Corning Gorilla Glass 7 eye protection sa harapan. So sa baba, andito yung kanyang speaker, yung Type-C na port, yung mic, and then yung dual 5G SIM slot. So wala siyang micro SD card expansion. So sa kanan, andito yung kanyang power button and then yung kanyang volume rocker. So sa kaliwa naman, malinis at walang masyado nang nakalagay dyan. So maganda ang tingnan. At pagdating naman sa taas, andito yung pangalawang speaker, yung mic at yung kanyang IR blaster. So usapang display naman, naka 6.78 inches na LTPS AMOLED na to. 144Hz of screen refresh rate, 1.5K screen resolution. So, talagang guys, for its price ang ganda, ang sharp ng kanyang display, buhay na buhay yung mga colors, plus naka widevine L1 na rin siya. And meron pa yung Corning Gorilla Glass 7 eye protection. Plus kung titingnan nyo maigi, pantay din at talagang manipis yung mga bezels niya. So talagang para siyang premium feels pag tinitingnan nyo yung mismong display niya. And promise guys, sobrang smooth niyang gamitin. Lalo na pa nag-i-scroll ka lang, talaga naman napapabilib ako na paano naging budget tong phone na to. Display pa lang panalo na. So sa display settings naman, na yan, pwede nyo i-adjust to high, standard, or auto switch refresh rate. Pero mas mararecommend ko yung auto switch refresh rate para mas makatipid ng battery. Meron din to guys up to 4,500 nits of peak brightness, which is wala ako naging problema kahit gamitin ko tong phone na to outdoor or direct sunlight, maliwanag yung kanyang screen brightness. Okay, so pumunta muna agad tayo sa mismong presyo ng phone na to guys ha. Yung 8256 na variant is priced at 11,999. So yes, nasa around 12K na siya. Pero yung kanyang early bird price sa TikTok or sa ibang mga online shop, talaga naman nasa around 10,500 lang. So yun yung sinasabi ko sa inyo guys, no? Okay naman talaga yung presyo niya kahit 12K, pero mas makakamura kayo pag online kayo bumili. Syempre may mga vouchers pa, ganyan. Lalo na yung mga early bird buyers, talagang masulit yung presyo niya na 10,000 plus. Tapos yung sa color nito guys meron tong pulse green, cyber blue, blade white, and shadow. So itong napunta sa akin guys is yung kanyang cyber blue, which is, tingnan nyo, talagang futuristic tignan.
talagang mecha design, talagang pang-gaming na pang-gaming. Tapos idagdag nyo pa dyan yung talaga niyang mechanical light waves, diba, pag nag-games kayo. Talaga namang napaka-cool tignan ng phone na to. Okay, so isa sa mga highlight ng phone na to which is yung kanyang GT triggers or gaming triggers na ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano gamitin pa nag-games kayo. Pero kung nagustuhan ko dito is meron pa pala siyang ibang mga features like for example, i-double tap mo lang yung GT trigger button na yan. Then for example, pwede kang pumunta agad sa camera, i-open mo agad siya. So ganun siya kabilis at talagang useful din yung features na yan. And then yung mechanical light wave syempre na napakadami rin yung features ha. For example, pwede mo siyang gamitin flash for calls, music, flip to flash, start games, charging, fall locks at napakadami pa. Okay, so pumunta naman tayo sa speaker ng phone na to. Actually, dual speaker siya kung makikita nyo. Ayan. Meron siya sa taas, meron siya sa baba. Pero hindi siya sound by JBL, ganyan. Pero I think normal na dual speaker lang to. Pero pakinggan pa rin natin at kayo ang humusga. Mga budget tablet na nagustuhan ko ngayong 2025. By the way, this is the Infinix XPad 20 na napakadami lang namang AI features na sobrang magagamit lalo ng mga students. And ito halos 2 weeks ko nang gamit tong tablet na to. Ngayon gusto kong i-share sa inyo yung naging experience ko dito sa tablet na to. Pisahan na natin. Tara, let's go! Okay, so yung nagustuhan ko sa speaker ng phone na to, hindi ka mabibitin. Especially pag nag-games ka, nakikinig ng music, nanonood ng mga movies. Malakas yung speaker niya. Kahit yung sa taas, guys, napansin ko, malakas yung mismong speaker niya dyan sa taas. Yung sa baba, lalo, malakas din. So, para sa akin, thumbs up, malakas at maganda yung speaker ng phone na to. So, usapang processor, ang kanyang chipset is MediaTek Dimensity 7400. Octa-core na rin. Ang kanyang GPU is Mali G15 MC2. Naka-LPDDR5X na RAM and UFS 2.2 na ROM. Android 15 and XOS 15 na rin siya, guys. And meron siyang up to 2 years major Android updates. Pinapromise na dito, guys, na up to 120 FPS daw sa Mobile Legends, pero testingin pa rin natin. So tinest ko na siya, guys, sa ML kahit hindi ako masyadong magaling maglaro dito, pero yan, halos naka ultra graphics na siya. Tapos habang naglalaro ko, nagpumapalo lang sa I think mga 119 o 120 FPS siya, pero lagi siyang nasa 119 FPS. Pero yun, wala naman akong nararamdaman na lag or frame drop. So talagang smooth na smooth lang siya. Kitang-kita mo, buhay na buhay yung kulay, kitang-kita mo. Talagang masarap maglaro dito, guys, ng ML. So sa Call of Duty Mobile naman, guys, natuwa ako kasi talaga naman kaya din niya ng ultra graphics dito. Tapos mandali na lang, guys, iset yung kanyang mga gaming triggers. For example, pag may gusto kayong ilagay dito, ayan, click nyo lang dito yung GT triggers and then mag-add lang kayo ng GT triggers dito sa mismong gameplay nyo. For example, ayan, ilalagay ko lang dito, add strategy. Ilagay mo lang kung saan yung trip. For example, yung left and right and in end, magagamit mo na mismo yung kanyang gaming triggers. And ito napansin ko kahit nakasagad yung mga graphics ko, ang sarap pa rin maglaro dito ng CODM, guys. Promise, ako kasi favorite ko tong larong to kahit di na ako masyado nakakapaglaro dahil busy na ako ngayon. Pero yes, na-miss ko maglaro nitong CODM dahil talagang smooth pang laro nitong phone na to. So sa PUBG Mobile naman, guys, ito yung kanyang settings kung makikita nyo. And yes, kahit ito sa mismong larong to, guys, hindi ako nakaroon ng kahit anong problema. Ang sarap din gamitin mismo yung kanyang GT triggers. So talagang tuwang-tuwa ko gamitin. And ang ganda rin ng haptic ng mismong gaming triggers niya. So talagang magugustuhan to ng mga gamers. So in short, guys, ang masasabi ko sa phone to, hindi siya yung pinakamalakas na phone pagdating sa gaming. Pero ang masasabi ko lang, kayang-kaya niya talaga for gaming. Kahit nakasagad pa yung mga graphics nyo, almost lahat ng tinesting kong games dito is kayang-kaya niya. And then sa AnTuTu benchmark naman, guys, sumabot yung kanyang score ng 930,000 plus points, mga ganyan. So almost 1 million na yung kanyang score dito sa AnTuTu benchmark. Meron naman to, guys, 64 megapixel main camera na may Sony IMX682 sensor plus 8 megapixel ultra wide and 13 megapixel selfie. Kaya na mag-record up to 4K at 30 FPS sa video cam, pero hindi ko nagustuhan yung quality, so hindi ko na ipapakita. Pero pagdating sa mga photos niya, kung makikita nyo, acceptable naman na siguro kung hindi camera ang habol mo sa phone. Kasi yung kulay niya medyo patay minsan. May times na parang hindi ko magustuhan yung timpla ng kulay niya. Siguro dahil medyo hindi ganito kaganda yung weather ng araw na yan. Pero ang mas nagustuhan ko actually sa phone na to, yung kanyang night mode. Parang mas buhay yung kulay niya actually pag night mode. And napansin ko din parang mas maganda at mas detailed pag night mode talaga. Tapos kahit yung mismong selfie niya, guys, ang linaw din pag night mode. Hindi ko alam kung bakit meron sa phone na to. Tapos ayan, kita nyo, kitang-kita na yung bukbuk ko dito. Talagang malinaw din yung kanyang selfie camera. So meron tong 5,500 mAh na capacity na battery. And umaabot sa akin to, guys, ng at least mga 2 days pag normal use. Pag heavy use, siguro mga 1 day lang, ganun. And then meron siyang 45 watts na charging, may bypass charging. And then yung kanyang charging time from 3% to 100% is inaabot ng 1 hour and 5 minutes. May reverse charging na rin siya, guys, pero wired. So pinakagusto ko dito, syempre meron siyang bypass charging. So kahit gamitin mo yung phone mo habang naka-charge, is safe na safe. Walang mangyayari sa battery ng phone mo. Okay, so overall, guys, ito masasabi ko sa phone na to. Meron akong hindi nagustuhan at syempre meron din ako nagustuhan dito. Unang-una yung kanyang design na may mechanical light waves. Approve na approve yan. Talagang gaming na gaming.
Pangalawa, yung kanyang chipset is talagang malakas na rin para sa presyo niya kasi hindi na ako magrereklamo. Okay na yung chipset na nilagay niya dito, nakakapag-games ako ng maayos kahit naka-ultra sa ibang games, palag-palag yung kanyang mismong performance. And then, pangalawa, yung kanyang display. Tingnan nyo, napakanipis ng bezels. Tapos, ang taas din ng brightness niya kahit nasa labas hindi ako nagkakaroon ng problema. And then, malaki na rin yung kanyang storage. And halos lahat na guys, may bypass charging din to. Lahat na nangahanapin mo andito sa phone na to. Hindi ko lang nagustuhan sa kanya yung camera siguro. Lalo na pag nagbi-video ako, may alog pa rin talaga siya. So, siguro pictures okay, pero yung camera niya hindi ganun kagandahan para sa akin. Pero kasi naman, ang focus ng phone na to guys is for gaming talaga. So, ayun lang. Overall, for 10,000 plus, ito lang masasabi ko. Approve na approve at sulit yung perang bibilin mo dito. Okay, at ayun lang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Kung nagustuhan mo itong video na to, give it a thumbs up. Siyempre, huwag mo makakalimutan mag-subscribe. Peace!